Walang pinipiling lugar at sitwasyon ang kababalaghan. Minsan makakaranas ka ng nakakakilabot na kababalaghan sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Yung tipong gusto mo lamang makaraos sa tawag ng laman. Pero yung aliw na inaasahan mo ay nakakatakot na experience pala ang mangyayari sa iyo. Papadudot, ako nga pala si Seth. Ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na isa akong lalaking addict sa sex. Hindi na ko kumpleto ang araw ko kapag hindi ko na ilalabas sa aking katawan ang aking nag-uumapaw na male hormones. Kaya alam nyo nang may pagka-SPG ang tema ng isishare kong story sa inyo. Pasintabi na lamang po. Papadudot, single ako sa edad na 30 years old. Working ako sa call center at kahit na maraming available sa workplace ko ay hindi pa ako makapag-commit sa relationship dahil breadwinner ako ng family namin. Scholar ko ang mga kapatid ko at isa pang dahilan kaya single pa rin ako. Well, kasi hindi ako yung social standard ng pagiging gwapo. Sa madaling salita ay walang babae ang magkakagusto sa akin. Sa tingin pa lang at kung appearance lang ang dahilan. Bilang isang binata sa edad ko, inaamin ko na may pangangailangan ako. Kaya saan pa nga ba ako humahanap ng magpupuno ng pangangailangan ko? Kundi sa mga walker o yung mga babaeng tumatambay sa labas na matindi rin ang pangangailangan. Anyway, sanay na ako sa ganito. At least no commitment, no hassle, no disappointment. Papadudot, nangyari ang story ko around April last 2023. Dahil naka-receive ako ng incentive bonus sa company ay deserve ko namang sumaya. Kaya as usual ay naghanap ako ng mabubok na walker. Medyo nahirapan pa nga ako noon kasi Holy Week na. Tawagin na lang nating Kara yung girl. Napagkasunduan namin ni Kara na hotel meet-up. Sa Alabang kami mag-check-in dahil sa Las Piñas pa ang location niya. Siya rin ang pumili ng hotel na hindi ko napapangalanan pero alam nyo na to for sure. Papadudot, dahil umiiwas ako sa traffic at abutan ng mga nag-aalay lakad. 6 p.m. pa lamang ay nag-check-in ako sa napag-usapang hotel. Saka gusto ko ring makapaligo dahil pinawisan na ako sa init. Nagko-commute lamang kasi ako pag ganito. Mahirap nang may makakita. Chinat ko kay Kara ang room number namin saka ako nag-shower. Ilang minuto eksaktong nagbibihis na ako nang narinig ko na may nagbus. Excited naman ako at nag-robe na lamang sa pagmamadali para buksan ang pinto. Nandiyan na si Kara, naisip ko. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si Kara. Nanggigil kaagad ako. Napakaganda niya. Malayo sa picture na sinend niya, mas maganda sa personal. Maputi at mahaba ang buhok niya. May katamtamang tangkadin. Maganda ang mga mata niyang mapungay at malalim kung tumingin. Terno pa sa itim na eyeliner. Suot niya ang isang hapit na black dress na talagang nagbigay hubog sa katawan niya at since above ni ito, kita ko ang mapuputi niyang hita. Napansin ko naman na may parang latay o pasa sa mga binti niya. Wow! Sadista, masokista pala to, naisip ko. Pagkatapos noon ay nagpasya na akong magsalita. Halika, pasok ka na, yaya ko sa kanya. Sinalubong niya ako ng ngiti at nakayukong pumasok ng kwarto. Aba, shy type, baguhan pa lang siguro. Sabi kasi niya ay 19 pa lamang siya. Halata naman. Naka-jackpot ako. Nag-shower na nga pala ako, mag-shower ka na lang din. Hintay na lang kita dito, ang sabi ko.
Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay dumiretso na nga si Kara sa CR para mag-shower. Ako naman ay nahiga na sa kama at hindi na makapagpigil pa. Kinuha ko ang cellphone ko at nanood muna sa adult sites. Pampagana lalo. Siguro ay nakakatatlo o 4 na videos na ako at hindi na ako makapagtimpi pa. Ang tagal kasi ni Karang lumabas ng shower. Naisip ko ay hindi kaya gusto niyang samahan ko siya. Naalala kong kasama yon sa service niya. Napangisi naman ako sa kalokohan kong gagawin. Dali-dali akong bumangon at tumungo sa CR. Frosted glass lamang ang pinakapintuan kaya aninag ang tao sa loob na naliligo. Hindi ako mapakaling maisip na sa likod ng pinto ay ang magandang katawan ni Kara. Para akong asong ulol na humaling na humaling. Isang tingin at ngiti niya lamang ay sobrang saya ko na. Bubuksan ko na ang pinto nang mag-ring ang cellphone ko. Requesting video call, Kara. Nagtaka naman ako. Ano to? Balak niya pa akong akitin through video call habang naliligo siya? Okay lang sa akin. Gusto ko yung matagalang foreplay at talagang ginigigil ako. Sinagot ko ang tawag. Gaya ng inaasahan ay nag-open din ang camera si Kara. Pero hindi ko inaasahan ang nakita at narinig ko. Hello? Sir, sorry ha. Bungad ni Kara at ibang itsura niya. Eksaktong itsura niya sa sined niyang picture. Ang lubos kong pinagtataka ang background niya ay kalsada kung saan halos siksikan ang mga tao. Pasensya na, malilate ako. Hindi na kasi makadaan ang mga jeep dahil sa mga naglalakad kaya pinababa na kaming mga pasahero. Malapit na ako dyan, naglalakad na ako. Natapos ang video call at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw at parang naparalisa ang katawan ko sa sobrang kaba, Papa Dudut. Yung mga hita ko ay nangangatog at para akong matutumba. Sino itong nasa banyo? Gayunpaman, kahit nanginginig ang mga kamay ko ay dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng banyo. Kung prank man ito, hindi ako natutuwa ha. Bulong ko na parang maiiyak na. Bumukas ang pinto pero walang Kara akong nakita. Bukas din ang shower at nagmimiss na ang salamin dahil sa heater. Hindi ko alam kung sisigaw ako, maiiyak o mahihimatay sa mga nangyayari. Kaya bilang isang lalaki ginawa ko ang gagawin ng sinuman. Tumakbo ako. Papa Dudut, nakarobe lamang akong lumabas ng room at nakapa. Bit-bit ang cellphone. Naiwan ko ang bag, wallet pati keycard ng room sa sobrang takot ko at pagmamadali. Hinintay ko yung tunay na Kara sa lobby at noong makakuha ko ng master keycard ay kinuha ko kaagad ang gamit ko. Ibinigay ko kay Kara ang napagkasundoang service fee niya pero wala na kaming ginawa pa. Trinay niya pang isole pero hindi na, nagmamadali na akong umalis. Hindi ko alam kung anong nangyari ng araw na yon. Nakita ko ba talaga? Nanaginip ba ako? Guni-guni ko lang ba? Hindi naman ako lasing at hindi rin ako nagda-drugs para mag-hallucinate ako. First and only encounter ko lamang din kung totoong paranormal experience ito. Papa Dudut, pag uwi ko sa aking bahay ay binuksan ko ang lahat ng ilaw mula sa sala hanggang sa kusina. Tapos ay dumiretso na ako sa aking kwarto. Nandun lamang ako at naka-Indian seat sa ibabaw ng aking kama. Hindi kasi matanggal sa isipan ko ang babaeng multong nagpakita sa akin. Lumipas ang ilang oras, 12:00 ng madaling araw ay dilat pa rin ako ang aking mata. Ni hindi nga ako kumikilos sa aking kama. Basta't nanatili lamang akong naka-Indian seat. At may pagkakataong nakakaramdam ako ng takot pero pilit kong winawaksi ang damdaming yon. Sinisiksik ko sa aking isipan na yon na yun na ang huling makakakita ako ng multo. Ngunit bigla akong nakarinig ng bumagsak na kung anong bagay mula sa kusina.
Naalerto ako, Papa Dudut, at dahil sa nakabukasang pinto ng aking kwarto ay kitang-kita ko ang sala at ang kusina. Mamayang kaunti, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng panghihilakbot nang bigla akong makakita ng anino sa kusina na dumaan papunta sa sala. Ako lang ang mag-isa sa bahay kaya nagpanik talaga ako nang makita ko yon. Pero Papa Dudut, nang magpasya akong lumabas ng aking kwarto para inspeksyonin, ang labas ay biglang nag-brown out. As in naging madilim ang buong paligid. Dahil dito ay agad akong bumalik sa aking kama para kunin ang aking cellphone na nasa bag na nakapatong doon. Kaso Papa Dudut, habang binubuksan ko ang aking bag ay nakarinig ako ng pag-iyak ng isang babae. Doon talaga ako kinilabutan, nagmamadali akong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang flashlight nito. Pero Papa Dudut, yon ang malaking pagkakamali ko dahil nang umilaw ang flashlight, tumambad sa akin ang figura na nakatayo sa madilim na pintuan. Agad kong nakilala yon. Walang iba kundi ang multong nagpakita sa akin sa hotel na inakala kong si Cara. Agad akong napatras pero nawalan ako ng balanse at bumagsak ako sa higaan. Ngunit agad din akong gumapang at gumulong papunta sa kabilang side. Takot na takot ako noong mga oras na yon, Papa Dudut. Kulang na lang yata ay maihi ako. Samantala sa kabila ng nararamdaman kong takot ay nakuha ko pa rin questionin ang nakakakilabot na figura. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko. Habang patuloy kong tinututok sa gawin ng figura ang flashlight ng cellphone ko. Doon ko nakita ang kabuuan ng kanyang itsura. Nakayuko ang babae, maputla ito at nakasuot ng itim na damit na katulad ng mga madalas na sinusuot ng mga walker. Gulo ang mahabang buhok nito at kapansin-pansin ang mga latay at sugat sa hita at mga braso nito. Bahagyang tumingala sa akin ang babaeng multo pero hindi ako nangahas na tumingin sa kanya dahil ayaw kong makita ang kanyang mga mata. Naramdaman kong lumapit sa akin ang babaeng multo habang ako ay napapikit na lamang sa labis na takot na nararamdaman ko. Sa puntong yun ay naihi na rin ako sa aking pantalon. Mamayang kaunti ay dumiretso sa utak ko ang tinig ng babae na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tulungan mo ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay biglang tumahimik na ulit ang paligid. Nakaramdam ako ng aliwala sa paligid. Pagdilat ng mata ay maliwanag na ulit ang aking kwarto pati na rin sa labas nito. Wala na rin sa paligid ang babaeng multo at sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak pa. Pero natapos din ito pagkaraan ng ilang minuto at nagpa siya akong maligo ng mahimasmasan. At nang malinis ko ulit ang aking kwarto ay sinubukan kong matulog na. Pero hindi ko magawa yon dahil naaalala ko yung multong nagpakita sa akin. Gulong-gulo noon ang isipan ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Kaya nagpasya na lamang akong magbihis ulit at lumabas ako ng bahay. Tumungo ako sa pinakamalapit na convenience store at doon muna ako nagpalipas ng oras. Habang umiinom ako ng nagyayalong soft drink, ay hindi matanggal sa isipan ko ang babaeng multo na pinagkamalang kong si Cara. Ano kaya ang kinamatay ng babaeng yon? Dati ba siyang walker at nakatagpo ng isang sadistang kliyente kung saan siya napatay? At saan siya namatay? Hindi kaya doon siya namatay sa hotel na pinuntahan ko kanina para i-meet si Cara? Nagpalipas ako sa convenience store ng ilang oras pagkatapos ng mag-umaga na ay saka ako pumunta sa hotel kung saan ay nagpakita sa akin ang babaeng multo. Doon ay nagtanong-tanong ako sa mga security guards ng hotel. Nagulat naman ako nang sabihin nilang natatandaan nila ako dahil dito ay sinamantala ko na ang pagkakataon na magtanong-tanong kung meron ba silang nabalitaan na namatay sa loob ng hotel na yon. Nung una ay nagtaka sila
kung bakit ko yon tinatanong. Kaya sinabi ko sa kanila ang na-experience ko. Doon ay isang guard on duty ang nagkwento sa akin na meron ngang isang babaeng namatay sa isang kwarto sa hotel. Isa raw itong walker at binook daw ng 2 lalaki para sa isang threesome. Pero mga sadista raw ang mga lalaki at pinagsasaktan at pinagugulpi daw nila yung babae bago gamitin. Pero hindi daw kinaya ng babae ang sakit na dinanas niya sa mga lalaki. Kaya daw binawian ito ng buhay. Dagdag pa ng gwardyang nakausap ko na nahuli at nakulong naman daw yung 2 lalaking pumatay sa babae. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil kahit papaano ay nakuha ng babae ang hustisya. Pero bakit kaya siya nagpakita pa sa akin at ano ang ibig sabihin niyang tulungan ko raw siya? Umuwi ako sa bahay para magpahinga dahil pagod na pagod ako na mga oras na yon. Agad akong dumiretso sa aking kama at nahiga na. Pagkatapos noon ay hindi ko na namalaya na nakatulog pala ako ng mga sandaling yon. Pagkatapos ay nanaginip ako. Nasa labas daw ako ng isang bahay. Hindi ako pamilyar sa lugar pero alam kong isa yon sa mga lugar dito sa Metro Manila. Habang naglalakad ako sa aking panaginip ay narinig ko ang iyak ng isang batang lalaki na pinapalo. Lumapit ako sa bahay kung saan nanggagaling ang pag-iyak at ang pagsigaw ng isang matabang babaeng tingin ko ay nasa middle age. Kitang-kita ko na hinahataw ng babae. Ang batang putol ang 2 paa. Sa makatuwid, may kapansanan ito. Nagmamakaawa ito sa matandang babae na huwag siyang paluin pero nagpatuloy ang matabang babae. Patay na ang nanay mo, kaya wala na magtatanggol sa iyo. Narinig ko pang sabi ng matabang babae sa kawawang paslit. Akmang tutulungan ko na sana ang bata nang biglang may humawak sa aking balikat. Paglingon ko ay nakita ko ang babaeng multo tapos ay biglang dumilim ang paligid at naglaho ang bata at ang abusadong matabang babae. Napaatras ako pagkakita sa babaeng multo. Pero bago pa ako tumakbo ay nagsalita siya sa akin. Tulungan mo kong iligtas ang anak ko. Nakikiusap na ako sa iyo. Wika ng babaeng multo sa akin. Sige, saan ko siya makikita? At kapag nailigtas ko ba ang anak mo ay lulubayan mo na ako? Oo, lulubayan na kita. Kapag nakita kong nasa maayos na lagay na ang anak ko. Ituturo ko sa iyo kung saan mo siya makikita. Wika naman sa akin ng babaeng multo. Pagkatapos noon ay bigla akong nagising noon sa aking pagkakatulog. Pero nagulat ako nang mapansin kong nasa tabi ko ang aking cellphone at nakabukas ang Google Maps nito. Doon ay nakita kong nakapin yung isang lugar. Nagtaka ko dahil bago ako matulog ay nakalak ang cellphone ko at never kong ginamit ang Google Maps sa cellphone. Pero biglang pumasok sa isipan ko ang babaeng multo. Baka siyang may gawa nito at tinuturo niya sa akin kung saan ko mahahanap ang kanyang anak. Nakapin sa Google Maps ang lugar na Benita Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Dahil doon ay agad kong pinuntahan ang nasabing address. At pagdating ko doon ay walang masyadong tao sa paligid pero may naririnig akong iyak ng isang batang lalaki. Wala akong sinayang na oras, Papadudot, at agad kong pinuntahan ang lugar kung saan ay naririnig ko ang pag-iyak ng bata. Hindi nga nagtagal ay nahanap ko yon at natsyempohan kong ginugulpi ng matabang babayang isang batang lalaking may kapansanan. Kapareho sa nakita ko sa aking panaginip. Bagamat hindi ako makapasok sa loob para tulungan ang bata ay sumigaw na lamang ako. Huwag mong bugbugin ang bata, maawa ka naman sa kanya, sigaw ko. Bakit ka ba nakikialam? Sino ka ba? Mataray na wika ng matabang babae sa akin. Pang-aabuso yung ginagawa mo sa bata. Pwede kitang ipahuli sa mga pulis. Pagbabanta ko. E di ipahuli mo ko. Dinidisiplina ko lang tong bata at saka ano bang pakialam mo
kung saktan ko tong batang to. Tiyahin niya ako, wika pa nito. Pagkatapos ay patuloy siya sa paghahataw ng yantok o arnis sa batang nagmamakaawa sa kanya na lubayan na siya ng walang pusong tiyahin niya. Dahil dito ay agad akong pumunta sa pinakamalapit na police station para magsumbong sa aking nasaksihan. Agad namang rumesponde ang mga pulis kasama ko at doon ay nailigtas namin ang bata sa mapang-abuso niyang tiyahin. Tinanong ko naman sa mga pulis kung saan nila dadalhin ang bata. Ang sabi naman sa akin ng pulis ay dadalhin nila ang bata sa DSWD para doon na paalagaan at hanapan ng tamang taong mag-aalaga sa kanya. Ginarantiya din ng pulis sa akin na hindi na muling maaabuso pa ang bata. Pagkatapos noon ay nakahinga na ako ng maluwag. Bumalik na ako sa bahay at muling nagpahinga. Doon ay muli ko napanaginipan ng babaeng multo. Pero sa puntong yon ay maliwalas na ang kanyang mukha. Hindi na siya mukhang nakakatakot. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa anak ko. Yun lang naman ang dahilan kaya ako nagpakita sa iyo. Pero pagkatapos nito ay matatahimik ka na. Wika sa akin ng babae sa aking panaginip. At muli akong nagising sa aking panaginip. Sa puntong yon ay naramdaman ko na rin ang peace of mind dahil alam kong natahimik na rin sa wakas ang babaeng multo. Simula noon ay hindi na siya nagpakita o nagparamdam sa akin, kaya masaya na ulit ako. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin ako sa pagbubuk ng mga babaeng nagbebenta ng aliw. Ewan ko ba pero nakahiligan ko na talaga ito. Hinahanap-hanap na kasi ng katawan ko. Although wala pa rin akong planong mag-asawa o pumasok sa isang relasyon. Pero kapag nagbubuk ako ng hotel kung saan magwa one night stand kami ng babaeng nagustuhan ko, talagang iniiwasan ko na yung hotel kung saan namatay ang babaeng multong nagpakita sa akin. Nakakalungkot lang dahil hindi ko nalaman ang tunay niyang pangalan, pero ganun pa man ay nakapag-move on ako sa nangyari at hiling ko na lamang sa Panginoon na sana'y hindi ko na ma-experience pa ang nakakatakot na experience na yon sa aking buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po. Muli maraming salamat and God bless sa iyo. Lubos na nagpapasalamat, Seth. Maraming salamat, Seth, at sa lahat ng mga sumubaybay sa ating kwento ngayong araw na ito. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre pindutin ang notification bell. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ganon din po hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.